Kamusta mga katanim? Isang mapagpalang araw po sa lahat at muli na naman tayong nagbalik upang talakayin na naman ang mga gulay na madaling anihin. At sa araw na ito, ang atin pong tatalakayin ay tungkol sa kalabasa. Ang kalabasa na may scientific name na Cucurbita maxima ay kadalasang itinatanim sa bakuran ng bahay at komersyal na lugar dahil sa prutas, talbos, bulaklak at buto nito. Sa ibang lugar, karaniwang ginagawa ang pagtatanim ng kalabasa sa pagitan ng mga tanim, gaya ng mais, tubo at niyog. Para sa mas masaganang ani, magtanim sa mga buwan ng Oktubre hanggang Disyembre sa mababang lugar at Mayo hanggang Hulyo naman sa matataas na lugar. Ang kalabasa ay mayaman sa bitamina at mineral tulad ng A, C, B1, B6, B3 at potassium. Ito ay mayroon ding beta-carotene na antioxidant at anti-inflammatory. At narito ang mga bagay na dapat tandaan sa pagtatanim ng kalabasa. Una ay ang pangangailangan sa lupa at klima. Tumutubo ang kalabasa sa anumang uri ng lupa. Kailangan ito ang temperaturang 18 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Mainam na taniman ang lupang sandy loam na may magandang daluyan ng tubig. Ang asim or pH nito ay kailangang 5.5 hanggang 6.5. Pangalawa ay ang pagpili ng binhi. Sa pagpili ng variety or binhi, ilan sa mga dapat isaalang-alang ang lokal na kondisyon tulad ng klima, kakayahan na labanan ang mga pangunahing sakit at peste, at demand sa merkado. Pangatlo ay ang paghahanda ng lupa. Kailangang buhaghag ang lupa nito. Araruhin at suyurin ang lupa 2 hanggang 3 beses sa pagitan ng 1 linggo upang maiwasan ang pagtubo ng mga damo. Pagkatapos ng huling pagsuyod, gumawa ng tudling depende sa panahon. Sa tag-ulan, gumawa ng 3 metro na distansya at 2.5 na metro naman sa tag-init. Pang-apat ay ang pagtatanim at lipat-tanim. May dalawang pamamaraan sa pagtatanim nito. Una ay ang direktang pagtatanim or direct planting. Magtanim ng isang binhi sa bawat burol na may layong 1 metro at takpan ng lupa. Sa panahon ng tag-ulan, itanim sa ibabaw ng tudling ang binhi upang maiwasan ang pagkabulok dahil sa pagbaha. Ang pangalawang pamamaraan ng pagtatanim ay ang lipat-tanim. Maganda ng lupa na may halong 1:1:1 na luwad na lupa, carbonized rice hull at compost o organikong pataba. Ilagay ang inihandang lupa sa plastic bags, patlets o seedling tray at diligan. Taniman ng isang butil ng buto sa bawat patlet o butas ng seedling tray. Itabi ito sa malilim na lugar. Diligan ito ng madalas kung kinakailangan. Ilipat tanim ito pagkalipas ng 15 days sa pagsibol nito. Mainam na itanim ang mga ito sa hapon o maulap na panahon. Ang panglima ay ang paglalagay ng pataba. Para sa lowland areas, gumamit ng dumi ng hayop o compost na pataba bago ito taniman. Para sa highland areas, gumamit ng 100 grams ng organikong pataba kasama ang 1 kutsara na complete fertilizer sa bawat butas bago ito taniman. Maglagay sa gilid ng tudling ng 1 kutsara ng urea sa bawat burol kada 1 buwan pagkatanim o kung ang kalabasa ay may taas na 1 metro. Pagkalipas ng 2 linggo, pagkatapos ang unang paglalagay, maglagay ng 10 grams ng potash at 60 grams ng sulfos kada halaman. Ang pang-anim ay ang patubig. Diligan ng 1 beses kada linggo o 1 litro ng tubig bawat burol kada 1 araw. Mahalaga rin na diligan ang mga halaman pagkatapos itong lagyan ng pataba. Iwasan ang pagdidilig kapag ito ay nasa yugto na ng pagbunga. Ang pang-7 ay ang pamamahala ng sakit at peste. Ang aphids at ang 28 spotted lady beetle ang pangunahing pisting insekto nito. Samantalang ang powdery mildew at mosaic virus ang pangkaraniwan nitong sakit
at nagdudulot ng malaking pinsala sa halaman. Upang maiwasan ang mga ito, isaalang-alang ang kultural na pamamahala at panatilihin ang kalinisan ng sakahan. Tanggalan ng damo pagkalipas ng 7 hanggang 14 na araw pagkasibol nito. Ulitin kung kinakailangan. At ang pangwalo ay ang pag-aani. Anihin ang mga bunga pagkalipas ng 30 hanggang 40 na araw pagkatapos ng pulinasyon. Anihin ang mga bunga na walang sintomas ng sakit. At hanggang dito na lang po ang ating video at sana po ay may natutunan kayo. At abangan na rin po ninyo ang ating pang i-upload na mga videos. Maraming salamat po. Ingat.